sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Hoy mga kuyang, ha? Ito na kaya ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal na ang makabataan ang pag-asa ng bayan. Oras Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:13. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Agandang umaga bayan. Teka muna kay kabayan Nori Di Castro yan, ha? Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga Mr. President. Good morning Malacanang. Mukhang palyado pa yata pare Mikey, ha? Ayan, pambarado bang karburaduro natin, ha? Abay, pinatune up ko na to sa Toyota Alabang, ha? Ayan, alam po nyo mahabigan talagang beauty rest pa sana tayo. Kaya lang alam po nyo kami mga broadcaster, mga kuyang mga ating pagka hindi po kami nakapiling ni mic, ayan, microphone, kapag hindi kami nakapag-broadcast isang araw, lalo yata kaming nagkakasakit, ha? Abay, lalo na pagka ang mga issue ngayon napakainit, ay tulad na lamang ngayon mga kaibigan, ha? Abay, ang titindi naman ng mga issue natin ngayon. Abay, yung issue na lang, uy, ha? Alupit din itong batang si Congressman Kiko Barsaga, ha? Pero ano kaya itong laban niya kay business tycoon Enrique Razon? Ayan, parang parang laban to ng David and Goliath, ha? Ayan, abay, kinasuhan na po ng cyber libel si business tycoon Razon, si Congressman Kiko Barsaga. Magkano yun? 110 million libel case ba yun? Grabe, ha? At siyempre, hindi lamang po yan. Abay, isa pa mainit na isyong away naman ni Manang Aimee at Senator Ping Lacson. Naku, talaga, ano ba naman ito, ha? Pati wig, pati pagpaparitoke, ayan. Pero in fairness dito kay Senator Ping Lacson, ayan, tama siya, ayan, Manang Aimee, hindi bakla ang Senator Ping, ha? Alam mo, na-special na balita natin yan. Nung PNP chief yan, naling sa isang magandang TV reporter. Ayan, para bang yung dating presidente na congressman din. At yung isang biyudong congressman. Abay, parehong nanligaw ng magandang TV reporter ng Channel 5. Aba, tatlo pala sila. Meron pa isang reporter din, ha? Ayan. Pero ang sinagot nung TV reporter ng Channel 5 yung hindi yung dating presidente, ha? Ayan, naging dating presidente, ha? Ang sinagot niya yung congressman na taga Mandaluyong. Damdaming Bayan. Boyet Gonzales ang pangalan, ayan. Pero dito naman kay Senator Ping, ayan, ibang channel naman ito, basta, ayan, maganda rin yung TV reporter na yan, ha? Naling kay Senator Ping Lacson yan.
Pagkatapos nung maibalita natin galit. Nagalit po yung TV reporter sa akin. Hanggang sa ngayon, ayan na. Nagtatrabaho na sa isang malaking kumpanya, pero hanggang hindi niya ako makakalimutan. Yung nireport kong na-link siya kay Senator Ping, hindi niya nakalimutan po, mabigat. Hanggang ngayon, Manang Milky, kilala mo siya. Galit na galit pa rin po sa akin ang nasabing TV reporter. Daming bayan. Pero ano ba yan? Ba't puro away-away yung pinag-uusapan natin? Eto pa, ha? Ayan yung arrest warrant kay Atong Ang. Nasa na kasi Atong Ang ngayon, ha? Baka tinatago lang ni Gretchen, ha? O kay Sunshine, ha? Abay, hindi rin yung bahay sa, saan ba yun? Sa Pasig, sa Lipa. Abay, hindi po nakita ang Atong Ang. Siyempre, malupit ang matindi ang koneksyon ng Atong Ang po, mahabigan, ha? Kaya palagay ko baka wala na dito sa Pilipinas, ha? Pero ang sabi po, andito pa na daw sa Pilipinas. Tingnan natin kung mahuli kaya ang Atong Ang. Pero ang malupit, Mr. President, abay, ano ba naman ito? Yung impeachment daw, abay, tuloy daw yung impeachment kay Vice President Sara. At eto pa, ang Pangulong Marcos baka daw i-impeach din. Ano ba naman nangyayari sa ating bayan? What is happening to our country? Mr. President, Lord, maawa po kayo sa amin. Pero alam po niyo, mga kaibigan, mukhang may mga pagbabago sa impeachment. Masaya na sana mga congressman kasi pagka may impeachment po, naku, maraming natuto ang mga mambabatas dyan. Dahil pagka may impeachment kasi bumabaha po, mga kaibigan. Hindi flood control, ayan. Bumabaha ng pera, ayan. Pero sabi ni Senator Win Gatchalian, pati ang Malacanang medyo dumidistansya na, ha? Ang nakita nilang lumalabo ang chance na ma-impeach ang Vice President, Congresswoman Laila de Lima. Ayan. Dahil dumadami, ha? Abay, dumadami po yung bilang ng minority ngayon sa Senado. Kaya parating nililigawan ang ating idol, ha? O yan, Senator Lito Lapid. Maganda umaga po, sir. Ayan. Happy birthday nga pala kay Ricky Ileto, ang Chief of Staff ni Senator Lito Lapid, ha? Natats naman tayo, ha? Ay, tinatanong po tayo ni Senator Lito Lapid, ba't daw absent ako, ha? Nag-beauty rest lang po tayo, Senator Lito Lapid, sir, ha? Alam mo naman kayo mga broadcaster din ni lalo nga hindi siya arrest. Dati radyo lang ito, ngayon teleradyo na, ha? Bay, kailangan mag-beauty rest din, ha? Bay, alam mo nang Bing Adalin, kailangan magpa-facial din ng konti, ayan. Magpa-botox, ayan. Ano pa ba, ha? Eto nga't nabola ako, ayan. Sabi nung nag-facial sa akin, kailangan ko na rin daw magpa-tattoo ng kilay. Sabi ko, teka muna, ba't ako magpapatato ng kilay? Makapal pa naman. Hindi, sir, manipis na yan, sabi niya. Ay, kailangan ayusin natin para mas pogi ka. Ako naman naniwala. Sige nga, subukan nga natin, ha? Manipis lang. Abay, pagkatapos, nasobrahan yata ng jobos. Ang kapal-kapal. Ayan. Sabi ko, grabe ka, ha? Bakit naman ganito ang tinatumong kilay sa akin?
Ayan, cheese tattoo naman yan. Kaya ayun po mahabigan ni, sabi ko, burahin mo yan. Ayan, back job yan. Daming bayan. Magandang umaga Pilipinas. Ako po si Deo Mahalma at welcome sa ating palatuntunang damdaming bayan. Ang dami natin mga issue ngayon. Ano kaya ang latest mula sa Pangulong Marcos? Abay na imbag nga bigat po Presidente. Ha? Ayan, what is happening to our country, Mr. President? At siguro po nako talaga naman binabasa ko yung sabi ni Congressman Kiko Barsaga kagabi abay maraming sumusuporta sa kanya ayan pero well sa totoo lang po mga kaibigan maski sino sa mga sino ba ang malakas ang loob na lalaban sa isang business tycoon katulad ng isang Enrique Razon. Daming bayan. Actually po sa lahat ng mga business tycoon siya ang isa sa mga pinaka-powerful dito Ewan ko lang kung silang mas powerful kay Don Ramon San Miguel Ang Sa bagay iba ang karakter nilang dalawa ang RSA ano lang to, chill lang yan Oy, happy birthday nga pala, bossing. Ayan, RSA, sabay sila yung tunying, di ba? O magkasunod. Ayan, chill lang ang RSA. Pero ang Enrique Razon, mahabigan seryosong formal ang negosyanteng ito. Daming bayan. Alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang, Miss Let. Ano ang latest ngayon sa Malacanang? Ano ba yung schedule ng Presidente, At magpo-prosper pa ba ang mga impeachment, Abay, sino ba ang nagsusulong ng impeachment kay Pangulong Marcos, Grupo ba ni Congressman Egay Erice, kaya lang minority sila, Ayan, kakayanin ba yan? At maraming pagbabago, ayan, dahil iba rin ang liderato kasi ng ng Kamara Abay, kung mahina-hina ang ating speaker, tulad ni Speaker Boji D, delikado. Ayan, kaya mukhang ipinupus ang Congressman Ronnie Puno, para maging susunod na speaker. Daming bayan. Alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Andiyan na si Miss Let, Ayan, may na tong si Don Carlos Pobre, Ayan, asan si Let, Ba't ang bagal-bagal? Ayan, para kang si Kuya Cesar, Ala pa ba? Ayan, standby, Raymond at Paas. Grabe rin sa Senado, mahabigan, Ayan, ang Manang Aimee at Senator Ping. Ano ba yan, Ayan, para naman mga away bata ito. Ayan, talaga na mga sa Kamara. Ano ang latest sa Kamara Manang Milky? Pero alamin mo natin ang latest mula sa Malacanang. Daming bayan. Ano bang schedule ngayon ng Pangulong Marcos Manang Misalet, ngayong araw ng Lunes? Lunes, Huwebes pa lang ngayon. Aba, ang Pangulong Marcos kararating lang mula United Arab Emirates bibiyahe naman sa Cebu. Di ba tapos na yung sinulog? Tapos na ba yung sinulog, O hindi pa? Tapos na ba yung sinulog, Malo? Tapos sinulog ba o dinagyang sa Cebu? Ano ba yung piyesta doon, Pero pupuntahan ba yung yung aksidente doon? Sa linggo pa ang sinulog ba o dinagyang sa Cebu? Sinulog. Ayan. Kaya pala may mga bibiyahe ng Cebu, Aba, ito mga taga-sales natin, sila Jomay Paroco, kasama yung advertisers natin, pupunta ng Cebu. Pero ang Pangulong Marcos, ayan, makipesta ba ang presidente o pupuntahan yung yung aksidente ng nangyari doon sa basurahan na daming namatay? Alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay mula nga sa kanyang biyahe abroad, sasabak naman ngayon sa local engagements si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dadalo ang Pangulo sa ceremonial naming and delivery ng motor tanker type methanol dual fuel Kamsarmac bulk carrier
sa West Cebu Estate Special Economic Zone sa Balamban, Cebu. Gawang Cebu ang kauna-unahang methanol-powered Camstar bulk carrier sa buong mundo. Ikinukonsidera itong major breakthrough sa green shipbuilding at inaasahang lalo pang magpapalakas sa papel ng Pilipinas bilang key player sa pandaigdigang maritime industry. Nabatid na ang 81,200 metric ton na barko ay nakatakdang i-deploy sa East Asia. Pero bago ang aktibidad na ito, sisilipin muna ni Pangulong Marcos ang Cebu Provincial Hospital na nasa Balamban rin. Pagbalik ng Maynila ay pangungunahan naman ng Pangulo ang pagbubukas ng likhang Filipino Exhibition Halls na gagawin sa lungsod ng Pasay. Lakay? Akala mo, Miss Let, tatagal ang presidente hanggang Linggo sa Cebu. Para sa Hindi ka makikipiesta, Lakay. Kala ko makipiesta pa siya. Ayan. Pero maganda yan, yung shipping industry dyan sa Cebu, Miss Let. Alam mo, ang gagaling ng mga Pinoy na nagtatrabaho niya shipbuilding dyan. Abay, sabi na aking bubit, akalain mo yung mga ginagawa pala dyan. Dinadala sa Italy, ha? At ang malungkot dyan, siguro dapat ang gawin ng presidente, yung mga magagandang barko dyan, mga yate na dinadala sa Italy, sa Europe, lagyan naman ng made in the Philippines. Kasi dito ginagawa, pero pagdating doon made in Italy, mga ganun ba? Oo, daya naman. Itong bagong barkong ito, Lakay, ay gawa ng Tsuneshi Heavy Industries Incorporated, joint venture, Lakay, ng Tsuneshi Group ng Japan at Aboitiz Group. Aboitiz saka Japan, ha? Oo, Lakay. Galing naman, ha? Baka kung Aboitiz yan, di may kasama ng yan, free power tsaka gasolina na yan. Lakay, ito yung kauna-unahang methanol-powered. Methanol. Sa buong mundo, Lakay, kaya nga sabi nila ay major breakthrough, Lakay. Wow. Sa green shipbuilding kasi methanol-powered. Methanol-powered. Kaya pala kasosyo ang mga Aboitiz, ha? Galing talaga ng mga Aboitiz din, ha? Ayan, So anyway, nakita mo na ba yung mga gawa ng mga ginagawang barko dyan sa Cebu, Miss Let? Top of the line daw yung mga ginagawa niyan. Ang gaganda raw, ha? Oo, Lakay. Although sa picture ko palang nakita sa mga video. Pero magaganda talaga. At saka, actually, Lakay, itong company na ito, tinitingnan ko yung history nila kanina. Marami-rami na rin ang nagawang barko dyan, Lakay, mula 1994. Ha? Tagal na pala. Oo. Oo, Lakay. Kaya lang hindi masyadong sumisikat na gawa sa Pilipinas yan. Pagdating sa abroad, Europe, made in Italy, samantalang gawa dito sa Pilipinas. Parang sapatos ng Marikina, di ba? Mga Marikina araw, made in Marikina, pero pagdating sa Switzerland, pagdating sa Italy, made in Switzerland. Branded na. Branded. Tapos binibili na ng mga Pinoy. Ng mga Pinoy kayang bumili ng branded. Ayan. Okay, so maganda yan. So, kumusta ang presidente? Kumusta ang biyahe niya from United Arab Emirates, Miss Let? Sabi ni Presidente Lakay ay as usual ay matagumpay. Ayan, ang kanyang naging biyahe sa UAE at lalo na yung pagkakalagda dun sa free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng UAE. Maging yun dun sa kasunduan on defense cooperation. So, aabangan natin pakinabang yan sa Pilipinas. Yung banta ng impeachment laban sa kanya, ano ang statement ng presidente rito? Si Presidente Lakay, wala pa siyang sarili niyang statement, pero ang palasyo na una nang sinabi na Lakay, handa si Presidente na harapin kung ano man yan, bagamat ang sabi ng lay, walang basihan sa ngayon. Ano nga sabi, ni-raid kahapon yung bahay ni Atong Ang pero hindi nahuli, ha? Ang sabi ng presidente noon hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man o opisyal. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Ipararamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumal-dumal na krimen ng mga ito. Ayan, di ba na-dismay ang presidente? Hindi nahuli si Atong Ang kahapon? Wala namang pagka-dismay, Lakay, pero ang sabi ng palasyo,
ay yan yung gusto ng Presidente Lakay, mabigyan ng hustisya yung mga dapat bigyan ng hustisya. Lalo na Okay. ito yung sa kaso ng mga nawawalang sabungero Lakay. Okay, abangan natin yan. Maraming salamat, Miss Let, mula sa Malacanang. Good morning Lakay, ito si Lieutenant Chiso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Miss Let. Standby, Giselle Ricafort. Aba, ang Independent Commission for Infrastructure kumambyo. Ala, anong kambyo yan, Miss Giselle? Segunda, tercera, reverse. Tuloy daw sa case referral kung kinakailangan kahit kulang sa commissioners. Talaga iba rin talaga itong si si Justice Andy Reyes. Sabi niya, kahit na mag-isa lang daw siya, kahit na isang taon pa, okay lang, ha? Talagang iba, ha? Ayan. Damdamin Bayan. Sige, alamin na nga natin ang detalye mula kay arrest number 15, Giselle Ricafort. Giselle, please come in. Lakay, kumambyo yung Independent Commission for Infrastructure sa una nilang payag na hindi muna sila makapagre-rekomenda ng kaso sa Office of the Ombudsman dahil sa kakulangan ng commissioners. Sabi sa DZRH News ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin, magsusumite yung komisyon ng mga flood control case referral kung kinakailangan. Idiniin niyang tuloy naman yung kanilang trabaho kahit patanging si Chairman Andy Reyes na lamang yung natitirang commissioner ng Independent Commission. Ayon kay Azurin, kinikilala ni Reyes yung pahayag ni PCO Undersecretary Claire Castro na walang hadlang para magrekomenda ng kakasuhan ng komisyon kahit pa solo na lamang ito. Tuloy naman anya sila sa pagtatrabaho at walang question sa bagay na yan. Sa impormasyon, ilang araw ding nakasick leave ang chairman ng komisyon na inaantabayan natin dito sa ICI kung balik trabaho na ngayon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Yan po ang latest mula sa ICI. At sa ating ninong ng bayan, iba talaga ang DZRH, ano ha? Abay, tapos na ang Pasko, New Year, tuloy pa rin po yung magiging aginaldo. At ang ating ninong ng bayan ay nasa barangay San Andres, Cainta, Rizal. Aba, kina Mayor Nieto, ha? At ang word of the day ay governance. Ayan. Yan po ang meron pang Tagalog, pamamahala. Cebuano, pagdumala. Aba, Ilocano, panagturay. Aba, gusto ko yan. Damdamin Bayan. Standby, Sherwin Alfaro. Standby, Raymond Adpaas. Ano na ang latest sa away ni Manang Aimee at Senator Ping? Standby, Manang Milky Rigonan. At standby, sino ba nag-cover kay... si Giselle ba ang nag-cover sa filing ng libel case laban kay Congressman Kiko Barsaga kahapon? Standby pa rin sa mga update dyan. Standby, Edgel. Standby, Val Gonzales. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Ay, manang Presiding Justice Audrey Peralta. Ayan. At, Masulsipol, Roland Paulino. Oras, alas 8:36. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng United Bayan. Oras, Sister L. It's 8:48. Good morning, Lakay. Welcome back. Sana ay Good okay ka morning, na. Sister L. Kaya ngaway ngongo, ma. Medyo Iniimon. alam mo sabi ko parang lala kong magkakaset pagka alam mo na miss na kita. Oo, na-miss din kita, Lakay. Kaya nga sabi ko lala kong magkakaset pagka hindi kita makasama kaya Napakabulero, nakakairita. kaya pinilit kong pumasok talaga. Kaya dinagdagan ko yung dose ko ng Cortal 3 times a day. Sabi ko pa naman kahapon, sabi mo, hindi na umi-epekto yung Cortal. Dinagdagan ko ng dosage. 3 times a day. Tapos sinama kasi wala ka namang asahan sa DOH. Lakay na interview namin, na-monitor mo naman siguro. Alam ko, binobola-bola ka ni Assistant Secretary Albert Domingo. Bolero yun Lakay, hindi na nga. Sabi ko nga hindi ko na nga para magpa-interview pagka ako lang mag-isa nakaupo. Bolero yun Ayan. Sabi niya
konti lang naman daw, bumaba pa nga daw ang mga tinatamaan ng flu. Naku, Diyos ko, ha? Pero magtanong ka sa mga, mga kaibigan nating doktor. Doon sa pinuntang ko doktor, sabi niya, abay, parami ng parami, ha? Ay, matangin mo private clinic, Sister L. More than 30 patients a day. Ayan, ang mga pasyenteng dinadala. Ang dami lang kaya. Ayan yung ospital dyan sa Asian. Ayan, Perpetual. Ayan, pati St. Luke's, ha? Ayan, pagkatapos siguro kaya natin namimiss si Secretary Juan Flavier, ha? Yung mga kailangan natin mga health secretary. Let's do it, ha? Ayan, ginawa kasi. Kaya ang sabi daw kasi, hindi naman daw super flu yun. Nako. Yun daw ay iba-ibang variants na siguro tinatawag. para malaman nila ang tunay na sitwasyon, pupunta sila sa, bomba sila sa kanilang mga opisina. Ayan. Sila mismo. Oo, pupunta sa mga government hospitals para alam nila ang sitwasyon. Tsaka ipagpalagay na nating hindi pa masyadong marami. Ayan. Pero Diyos ko, mga doktor na ang nagsasabi nito. Ha? Abay, siguro kailangan man lang natin magbigay ng health tips ba? Yes. Ayan, kung ano ang dapat gawin ng mga pasyente. Mga information campaign, lakay. Mga kinakailangan na hindi naman kailangan lalo na, baka naghintay pa sila ng bakuna, tsaka kung mag-advertise sila doon sa mga marami nakikinig, nanonood, ha? Abay, at saka prime time ilagay yan. Maglagay ng advertisement 98 million. Ayan. Di naman naririnig. Ayan. Wala naman nakikinig. Paano magiging effective yan? Ayan. Di ba? Ayan. Andiyan pa ba Secretary Herbosa? Hindi ba tinatanggal yan? Andiyan pala. Nandiyan pa ba? Akala ko tinanggal na. Nandiyan pala kaya. Yung balitang revamp balakay. Mangyayari ba daw? Ayon sa yung bubwit, kumusta? Sabi na ating bubwit, Sister L, utay-utay daw. Ayan. Ayaw nang biglaan. Bakit naman daw? Kasi masama daw ang parang sa image daw ng Marcos administration. Kaya lang, Mr. President, ba't pa pinagtatagal yung mga wala namang ginagawa dyan? Di ba? Yung mga non-performing assets. O nga pala, congratulations nga pala kay Secretary Sani Angara ng DepEd, ha? Abay, siya ang number 1, doon sa mataas ang satisfaction rating, ha? Doon sa latest survey, ha? Ayan. Secretary Sani, ayan. Kinocongratulate ka rin ng mga taga-Pangarap Masonic Lads. Ayan. Sina Most Worshipful Raul Canon. Nalungkot naman ako dito. Bakit itong si Secretary Chu Laurel? Number 16 lang sa rating, performer din ito. Dapat nasa top 5 ito. Ha? Ayan. Baka kasi pati si Vince Dizon, number 15. Oo, ayan, si Secretary Vince ay hindi na nga nagpapahinga yan. Jingle na. Baka kasi lang kay DPWH kasi nadamay siguro yung pangalan ni Secretary dun sa... alam naman natin, maraming kontrobersya. Diba? Pero hindi naman siya taga DPWH, di ba? Ayan. Nilipat kasi siya lakay from DOTR. Ayan. Anyway, si Secretary Laurel tsaka si Vince Dizon, tinalo pa ni Chodoro Herbosa. Number 8. Diyos ko po. Dummy. Ikaw naman, sa dami talaga na pupunahin mo, talagang yung favorite secretary mo talaga ang iyong napunalakay. Alam mo naman matindi kasi nalaman na aking bubid niya, kaya talaga ba lakay? Ganun nalaman ang paggagalaiti ko rito. Bakit ito nga pala. Si Ruel na ba? Ayan, puntahan mo na daw natin na lakay mamaya, si Manoy Ruel. Makibalita mamaya tayo. Dahil sabi na aking bubid ayan abay yung papogi niya kay First Lady. Ayan, na di ba namunmod si First Lady ng daan-daang mobile clinic. Ayan. Yung Love for All. Oo, alam mo nangyari? Ay, nako talaga. Ayan, babalikan natin yan. Sige na nga. Dummy.
Abangan natin lang, Lakay, mukhang exciting yung Yes, ibabalita galing sa yung bubuit. Sinabi mo. Alam mo natin ang latest sa Albay kasi may tinamaan na yata ng bagyong Ada ang Bicol Region at may announcement yata ang gobernador ng Albay. Ayan. Alamin natin, Lakay, mukhang kasama ng ating reporter na si RH18, Manoy Ruel Saldico, ang gobernador ng Albay na si Governor Noel Rosal. Pero nasa linya ng RH18, Ruel Saldico, Manoy Ruel. Sister El at Mayor Lakay, dito naman sa lalawigan ng Albay, talagang puspusan din naman ang mga preparasyon at paghahanda na ginagawa ng lokal na pamahalaan panlalawigan ng Albay. Lalo na itong bagyong si Ada at signal number 1 ang ilang bahagi naman ng Albay. Kamuna niya ating makapanayam si Governor Noel Rosal ng Albay. Governor, kumusta pong paghahanda ng lalawigan ng Albay? Ito po yung dahil po nag-alborot rin ang Bulkan Mayon. Si Deo Macalma po at Sister El po. Good morning po. Good morning. Ay, good morning. Maray na aga, Gob. Ay, good morning, Kuyang Gob. Jeruel. Diyos sa marahil na aga sa Indugabos. Ayan. Maulan pa po ba? Nakikita ko sa video ni Ruel Maulan. Maulan po dyan sa inyong probinsya, Governor, sir. Yes, maybe ito na yung approaching na low pressure Opo. na binabantayan namin. Ito talagang binabantayan namin, Noble Sir, dahil alam mo naman, yung lahar issue naman ito, ibang treatment ito, iba rin sa pag sa eruption, ano? Ito kasi yung mga low-lying areas, yun ang mga dapat ilikas natin kung talagang malakas ito o kung ang tracking ni Bagyo talagang dumaan ng Albay, ano? Pwedeng maapektuhan ang Legazpi, Daraga, Kamalig, and Ginubatan. So ngayong hindi pa tumatahimik ang Bulkang Mayon, Gob, at saka nasabayan pa ng bagyong Ada, ano po ang inyong announcement? Paalala po sa ating mga kababayan dyan sa Albay. Yes, may advisory na tayo. Nalabas kahapon. As a matter of fact, no classes na sa tomorrow, sa Friday at Saturday. Okay. Wala na tayong pasok dahil nga ina-anticipate natin na baka magkaroon tayo ng preemptive evacuation even beyond the 6 kilometers permanent danger zone. Kasi iba rin to. Pero ito, mga short term lang. Pakadaan itong gabi, babalik natin. Yan ang sitwasyon ngayon sa Albay. Although nandito pa, steady pa Noble yung ating 100,000 pamilya na nasa 6 kilometer permanent danger zone. Steady pa to. Nasa evacuation center pa. So, up to now, alert level 3 pa rin tayo and patuloy pa rin ang pyroclastic density current or yung uso na tinatawag natin. Ayun, okay. So at least, Gob, ready po kayo, ano? At sana nga ay humupa na itong sitwasyon dyan sa inyong lugar. Governor, sir, maraming salamat at maganda umaga po sa inyo. Thank you and good morning. Salamat, Gob. Salamat. Manoy? Si Governor Noel Rosal, Mayor Lakay at Sister El. So mula dito sa lalawigan ng Albay, ito si RH18 update sa Bulkan Mayon at sa bagyong Ada. Mula sa Bicol, ito si RH1 Ruel Saldico, una sa Pilipinas. Manoy, una sa Pilipinas. anong signal ba sa Albay ang bagyong Ada ngayon? Nasa Mayroong signal na bahagi ang Rapo-Rapo at Legazpi. signal number 1. Ayan, southeastern portion ng Albay, sabi ng Pag-asa ay signal number 1. Yes, Mayor Lakay. Okay. So, yan pa rin. Paalala, Mayor Lakay, sa ating mga kababayan na iba yung pag-iingat, lalo na itong pag-alburoto ng Bulkan Mayon. Mula sa Albay, ito si RH18 Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daming bayan. Maraming salamat, Manoy Ruel Saldico at Noble Governor, very merciful Noel Rosal. Ayan, ingat po kayo dyan at sa ating mga kababayan sa Albay. Pero dito po sa atin, ayan, bumagyo man o hindi, abay tuloy po ang Pasko. Walang makapigil kay Santa Claus. Eto na ang Santa Claus ng bayan. Nasaan siya, Sister El? Ang ating nino ng bayan, Lakay, ay nandyan sa may Barangay San Andres, Cainta, Rizal. Oy, teka muna bago ko makalimutan na Sister El, ha? Ayan, ano na ngayon? Anong petsa na ngayon? Ngayon ay January 15, 15. Swell Day, Oo. Lakay. Kaya pala sabi ng
aking roommate. Hoy, sabi niya, magaling ka na, pumasok ka na, sabi niya. Bakit naman? Akinsi ngayon, sabi niya. Sweldo, ayan. Puputulan tayo ng kuryente tsaka tubig. Kaya tuloy. Wala palang pambayad. Oo, ayan. Pinapasalamatan ko lang, Sister El, yung mga kahit akinsi na ng January, may nagpapadala pa ng regalo, Sister El. Alakay. Yung parang magugulat ka, may... Pasko pa pala. Wow. Ayan, para ba sa 2027 to? Ayan. Kaya yung pong nakalimot dyan, nakakaalala pa rin, bukas po ang aming tanggapan. Maraming salamat po. Ayan, at pagpalain kayo ni Lord. Eto na si Nino ng Bayan, Pero Sherwin. ang Ninong ng Bayan natin, Lakay, Bakit? bago natin puntahan, at ito muna ang ating word of the day. At ang ating word of the day, Lakay, ay governance, or sa Tagalog, pamamahala. At pag sa Cebuano naman ay pagdumala. Ano yan sa Ilocano, Lakay? Yung governance. Panagturay. Panagturay. Panagturay iti pagilyan. Masapul nga napintas iti panagturay iti pagilyan tayo bakit? Kaya na lakay. Ayan na. Okay. Okay. Nakatingin lang ako sa'yo. Magandang pamamahala. Ayan. Ayun. Kasi kung maapo, maaramid, apo Presidente Bonget. Ayan, nasaya, panagturay, apo. Sa amin kasi sa Bicol, Lakay, pamamahala pa rin. Magayon na pamamahala. Okay. Ito na. Eto na, puntahan natin ang Ninong ng Bayan. Nandyan sa may Cainta Rizal. Ninong Sherwin. Ninong. Tumutok sa DZRH at manalo ng insan 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. Eto na ang Ninong ng Bayan. Ninong Sherwin. Ninong. Yes, Lakay at Sister El, dito nga sa Kabisig, sa Barangay San Andres, sa Cainta Rizal, pwede kayong pwede nyo palakasin yung inyong immune system. Vitamin C. Hoy, mukhang may mga gulay ka dyan. Kailangan mo ng vitamin C. Ayaw, Mataas sa vitamin C. Carrots, Ayan. Carrots. Letter C ang simula niyan. Vitamin C, carrots. Vitamin C. Lakay, Pampaganda ng ngipin yan. Pampalinaw ng mata. Lakay, kailangan mo rin ng kamatis. Letter C life din yan. lupin. Mataas sa vitamin C. Ang pinakamataas sa vitamin C, Lakay, doble. Letter C nito, broccoli. Broccoli. Napakataas sa vitamin C nito. At syempre, ang may pinakamataas sa content din ng vitamin C, Lakay, siling verde. Yan. Letter C, capital C yan. Siling verde. Yan, yung mga bagyo. Yung vitamin C, as in calamansi. Ayan, pinapatakan Ayan, may kalamansi. Ayan, di ba nagmahal ang kalamansi ngayon yung kay, sa nagtitinda? Magkano kalamansi ngayon? 100 ng kilo. 100 ng kilo. Tumaas ba, kuya, o bumaba? Bumaba po. Bumaba. Bumaba na ang presyo ng kalamansi. So, dapat yan ang nakagaling din sa akin kalamansi juice at saka 3 kutsarita ng emperador. Sabi na nga ba. Ayan, oo. Pero Lakay, ito Tsaka white magpapalakas flower. sa'yo. Utong. Ayan. Parang ang tataba ng utong dyan, Ninong Sherwin Magkano Yung utong ay malalaki. Magkano yung utong na yan, Ninong Sherwin? Magkano po ang utong? Isang tali? 10 piso po tali. 10 piso, isang tali na utong. Lalakas sa katawan mo rito, Lakay. Adobong utong. Adobong utong. Kainin mo lang ng kainin yung utong. Talagang lalakas ka. Wala bang kabatiti dyan? Wala bang kabatiti? Kabatiti. Ayan. Ano ba yun? Yung talong? Patola. Ayan. Patola. Hindi pa na talong yun. Iba pala yun. Wala. Wala kabatiti. Pero alam ko, Lakay, malakas na sila nakikinig ng radyo. Bala ka transistor, ang cute. Nasira na. Oo, kahit nasira na. Pupugak na. Oo, lumipat na. Nag-switch na sila sa nag-cellphone na. YouTube. YouTube. Kaya talaga naman dire-diretso pa rin yung pagtutok sa DZRH. Si tatay, pangalan nyo? Leo po. Si Tatay Leo. Leo de la Rosa. Ayan. Leo Ontok. Leo Ontok. Ayan. Taga saan po ang mga ontok? Taga Masbate po. Taga Masbate. Bicolano man, Uragon. Uragon po. Uragon. Saan ka? Amungani. Amungani, baga. Ano Amungani? Oo nga. Oo nga. Okay, saan ka sa Masbate, kuya?
San Fernando, Tikaw Island. Tikaw Island. Tikaw Oo, Island. naku, Tawid dagat. oo. binabagyo yan. Ayan, oo. Para hindi na maabala si Kuya Leo sa pagtitinda ng utong tsaka kabatiti, bigyan ka agad na 1,000. 1,000 agad, Ninong. Eto dahil nahuli ka namin naka-DZRH, Tatay Leo, meron kang 1,000 pesos. Marami po salamat sa 1,000. Parang malungkot si Malaking tatay. tulong na po to. Ayan. Parang ano, Parang mahina ang energy. nalulungkot siya. Oo, nalulumbay. Oo, na mahina yata ang benta ngayon. Okay naman po. Okay naman. Lagi lang kasi puyat. Puyat. Bakit naman? Kailangan nyo ng vitamin C. Ayan. Sayang wala pa yung vitamin E natin, Oo Kuya. nga, pampagising sana yun. Pagka dumating yung vitamin E, sisigla ka ng maayos sa Kuya. Ayan. Marami po. Ayan. Malungkot kaya ako dahil wala kang pambili ng wig. Ano? Masaya na ako kasi idol kita, Sir Deo. Wow! Talaga Dahil, na. Ano lang si Kuya, hindi siya ganun ka-expressive siguro. Mamabit. Ayun, mabalos po, Kuya Leo. Ayan. Hindi lang siya masyadong PDA. Ayan. Public display of Hindi siya affection. showy lang kayo. Hindi siya showy. Kulang sa Ayan. vitamin B. Ayun, nasa likod niya may vitamin B. Ah. Yan, vitamin B, baboy. Baboy. Pampa-high blood yan. Vitamin M. Yan, manok. Manok. Si Kuya. Bigyan mo na. Itanong mo na muna, Ninong, para mabigyan natin ng bagong radyo si Kuya Leo. Word of the day. Ating word of the day. Governance. Ayan. Governance. Dahil ako ang ating word of the day, ito meron kang DZRH mini component. At syempre meron ka ring regalo pang medianoche sa Chinese New Year, ang DZRH groceries. At ang pinakabago, pinakamabango, pinakamalaki, ang Pride with Fabric Conditioner Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan, napakaraming labahan. Wala yan sa Pride. At syempre, ang yung merienda mamaya. Oy, Dahil malungkot ka. Ito mataas dito sa vitamin C. Ayan. Prawn cracker. Yan Ayan. ang Sasa prawn cracker ng Regal Foods International Incorporated. Ayan, ni mula Richard kay C. Ninong Richard Maraming po C. salamat. Ayan. Sir Deo, maraming salamat. Ayan Sherwin, dahil parang malungkot pa rin yata si Kuya malungkot Leo. pa rin. Ang dami na nating binigay. Gusto ko nang ibigay yung sarili ko kay Tatay Leo. Bigyan mo nga ulit ng 1,000 pa para 1,000 sumaya si pa Kuya. daw. Ayan. 1,000 na yung siya ka na, Tatay Leo. Thank you po. Maraming po salamat, Sir Hindi Deo. talaga. Malungkot pa rin. Bawiin na nga. Ayan. Kunin na nga lang yung 1,000 na yan. Sige, ayaw ngumiti na si Kuya. Bigyan mo na 1,000, Sherwin. Ayan, Kuya Ayan, Leo. 2,000 para sa Kuya Leo. Salamat po. Ayan, wala ka naman, Sa Kuya. radyo, Ayan. makikinig ako dito. Ayan. Okay, Kuya, gamitin mo agad yung ating mini component. Mini component, Ayan, oo. yes. Okay, para pati mga namimili ay mahilig na rin sa'yo. Oo. Opo. Okay, Kuya Sherwin, Kuya Leo, maraming salamat. Good morning. Merry Christmas. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa DZRH, baka kayo nasa sunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo Promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alam mo naman din sa aming mga kaibigan ni Araw-Araw Pasko. Kaya masaya po kami rito, ha? Ayan. Ate standby, Edniel Parosa, ano ang latest kay Atong Ang? Ala, PNP, hinigpitan ng pagbabantay sa mga pantalan, paliparan para hindi makatakas si Atong Ang. Oh. Dapat sa hangar, ayan. Kasi may helicopter din to si Atong, ang daming helicopter niyan. Ayan. So dapat pala mabantayan din. Pero kundi pa nakaalis, oo nakalabas. nga, pero sabi ng Bureau of Immigration sa kanilang record ay wala pa namang naitala. Pero kasi lakay, di ba siyempre nangyari na yan ng maraming beses? Siyempre kung tatakas ka, alam nga danang ka pa sa immigration. Kaya, pwede ka namang Parang si Alice Go. Ayan, di ba? Go yun. Ha? Alice Go. Go pala. Maging kapatid ba ni Sir Alex Go yan? Oo, ayan na ang pinsan ni Kuyang Alex Guo. Ayan. At ang kumpare ni Kuyang Martin Usaita. Si Boy dalawang pula. Okay, itlog na. Ayan. Itlog. Ayan, Kuyang Boy Usaita. Ayan, good morning Kuyang. Ha?
sabi mo kung dadalo kay Kumaring Mayora, sama ako, ha? Ayan. Parang gusto mo mamit si Mayora, gusto lakay kong makipagkudakan kay Kudakan Mayora. talaga. Ayan. Very Gen Z ang term mo. Ayan, selfie. Ayan. Ipag-selfie. Sandali lamang, Edniel Standby, Boy Gonzales, Val Gonzales. Abay, batiin mo natin ng happy birthday ito. Baka mamaya magpadala to ng Emperador. Ayan. Sino yan, lakay? Don Ramon San Miguel Ang. Oo. Ayan. Binabati natin yan. San Miguel pala, Emperador. Hindi Emperador. Ha? San Miguel. Kaya nga. Ayan. Happy birthday, bossing Don Ramon San Miguel Ang. At advance happy birthday kay Tunying. Bukas pala ang birthday ni Tunying, ha? Ayaw nga. January 16. Oo, magkasunod sila, Siya ay 60 years old. Ayan. 60 years old. Hindi mo masyadong lalakasan. At eto, 59. Ayan. Si Ricky Ileto, ang Chief of Staff ni Supremo. COS. Good morning, Sir Ricky. Ayan. Happy birthday, Ricky Boy. Wala ba tayo dyan, Sir Ricky? Parang pang ilang araw ko ng greeting sa'yo ito, ha? Ganun ba? Oo, lakay. Parang hindi rin makaramdam. At thank you kay Senator Lito Lapid-Lapid. Natats naman ako. Nag-aalala na, ba't di ako papasok ng 2 araw, 3 araw? 3 araw. Sinabi ko naman nung nakaraan na may lagnat laki ka. Maraming salamat, Senator Tolitz. At happy birthday din, belated happy birthday kay Secretary Ralph Recto, Sister L. Birthday pala niya nung Monday or Tuesday. Ayan. Oo, binati din natin yung lakay. At saka si belated din, happy birthday kay LTO Chief Marcus Parin Lacanilaw. Ayan, happy birthday, bossing. At kay Kuyang Eugene Jimenez. Yung mga mista natin sa PMS Sandigan 82. Happy birthday kay Mr. Howie Mijares, Enchong Formoso at Mr. Henry Luzares. Happy birthday, Noble Romeo Igut Jr. At kay Mr. pala, ha? Mr. Kuyang Doc Jojo Acosta. At kay Brad, Vice Mayor Del de Guzman Marikina, Mayor Ramon Presa, happy birthday. At i-congratulate ko na Sister L, si Attorney Vladimir Putin Pilaes Momo. Aba, parang kilala ko yan, Kilala mo yan, Sister L, at siya ay na-elect bilang Oriental Guide ng Mabuhay Shriners. Ayan. Congratulations, Noble Sir. Ayan, sa idinaos na eleksyon nung Sabado sa Grand Land sa Mabuhay Shriners. Ayan. At congrats na rin sa President, yung Illustrious Potentate Hussein, Chief Raban Manu Villarica, Assistant Chief Raban Tony Ong, at Prophet Noble Neil Parala, at Treasurer Alan Purisima Mososipul, at Oriental Guide si Vladimir Putin Pelaes Momo. Happy birthday, sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday, sana'y di tayo malasing. Eto, agad daw, dito binatin. Baka makalimutan si Mac. Sino ba yung lakay? Kay Mac Corrales, happy birthday. Pagbati mula kay Doktora Pasa Corrales, dating ASEC ng DOH. Parang kilala mo yan, ha? Oo, kilala rin natin. At syempre, congratulations din sa mga newly raised brethren ng TM Kalang Masonic Lands, Kuyang Major Robert Tan at Kuyang Arnold Landicho. Ayan, welcome to the club. Welcome to Masonic World. Daming Bayan. Oras, Sister L. It's 9:13. This time check is brought to you by AC. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Hi Mama Glory, ayan na, kailan po kayo dadala ulit dito sa DCRH? Ayan na miss po namin kayo. Daming
Oras, Sister L. It's 9:21. Alam mo ba na yung nakalaban ni Congressman Kiko Barsaga? Oh. Na sa business tycoon Enrique Razon, Sister L. Marami alagang buhaya. Talaga? Oo. Wow, saan siya nag-aalaga? Ayon na sa ating bubita, Sister L. Sa loob ng ilang dekada ng serbisyo ng pagbabalita ng inyong lakay, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin na N Plus Gold. Isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tuloy ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa rin sa pagtatrabaho. Ayan. Kahit may lagnat laki, ha? Ayan. At nakakasabay po ako sa aking mga kapitbahay na millennials sa pagja-jogging. O saan pa kayo? Kasi parang manding bahakan, full pack with vitamins and minerals to eats ang N Plus Gold. Taman-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na kapag nagkakaedad, Mr. Edwin Ernie, ha? Kaya mga kuya at mga ateng, kuyang Odi Japana, mahalagang alagaan ating mahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong magulang ng N Plus Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Ano gusto mo? Report mo na o yung alaga mo ng buhaya ni Mr. Enrique Razon? Oy, ikaw lakay. Alam kung mo, ano yung mas gusto mong unahin dyan, bahala sige, ka na. makapaghintay naman si Edniel Paros hanggang alas 10 Ayan. O bakit? Naka-standby na ba? Nandiyan na pala lakay Unahin na muna natin kaya. Kasi mahaba yung kwento ko Pwede unahin na natin yung reports. Pahapyaw lang. Sige, pahapyaw ka muna. Lang. Ayan, kaya mabigat tong nakalaban ni Kiko. Congressman Kiko Barsaga ha. Pero sa totoo lang po wala pang bumabangga sa business tycoon na si Enrique Razon. For the first time. Oo, ayan. Para sa mga... Napanood ko yung video lakay. Actually, sinend mo ba? din sa akin kagabi, di ba? Ayan. Pero yun nga, napanood ko din yung video na yun. Lupit ha? Ayan. Pero anyway, alam ni Apo Lucas Bersamin yan. Ayan. Pero alam mo Ay, lakay, Apo Lucas na imbagang bigat po. Ayan. ang uagaw eksena dun sa video, yung pusa talaga. Yung pusa. Oo. Kumbaga sa atin, signature niya yung pusa. Kumbaga sa atin, bubit. Siya naman pusa. Sa'yo pusa. Naku, magkalaban pala kayong dalawa. Lalamunin pala ako ni Kiko Barsaga niyan. Baka yung bubuit mo, hindi na makapag-report sa'yo. Maliksi naman yung mga bubit sa natin. Bagay, mahirap hulihin. Parang Tom and Jerry lang yan. Tom and Jerry. Ayan. Para po sa mga ayan sabi na aking bubit na kadi, Sister L. Alam mo ba na itong makinig mo na kay Edniel, Raymond tsaka Boy Gonzales para hindi kayo mainip, ha? Hindi yung marinig to sa iba, sa akin lang. Ayan. Ayon na makinig ka rin, Kuyang Seka Dong Mendoza. Ayan. Congrats Kuyang for a job well done sa pagiging immediate past potentate ng Mabuhay Shriners. Ayon na sa ating bubita Sister L, ha? Ayan na parang Jomay, Mr. Michael is my guy. Alam niyo ba na sayaman itong si Mr. Enrique Razon, Sister L? May-ari siya ng isang golf course. Saan napaka-exclusive yan, Sister L. Saan? Kaya minsan pagka may nag-imita tayong mga bilyonaryo na maglaro doon, ay uma-absent pa ako dito sa DCRH. Ayan na, nabubuking ka. Kasi once in a lifetime lang yan, Sister L. Minsan lang naman talaga. Lalo na kung mag-imbita sa akin, Mr. Junik daw, ha? Yung isang ninong pa natin, Simeon Chu ang pangalan. Ang Don Simeon. Champion. Ayan. Abay, yung pong Country Golf and Country Club. Ayan. Diyan sa may Santa Rosa, Laguna. Yan po ay napa-exclusive na golf course yan, ha? Abay, pagka maglaro ka yan, kukunti-kunti na, hindi katulad sa mga sa Intramuros, sa public, matraffic pa. Doon walang traffic, ha? Ayan. Abay, alam mo doon may lake doon na Sister L, ha? Abay, may mga buhaya.
Talaga, Oo, Lakay. as in talagang buhaya. Talagang buhaya, Lakay. Kaya ang logo nung trivia lang. Nung golf club niya. Golf club ni Mr. Enrique Razon ay buhaya, sister. Buhaya. Parang Parang Lacoste. Lacoste. Oo, parang Lacoste. Ayan. Kasi ayun yung country golf and country golf and country club. May mga buhaya doon, Sister L. At sabi na aking mga bubit na kadi doon, alam mo, sir, yung mga buhaya doon, parang alam yung amo. Sabi, bakit? Kasi pagka dumadating si Boss Razon, sabi niya, dumudungaw-dungaw yung mga buhaya. Talaga? Ayan, Taray naman. Ayan, kasi si Mr. Enrique Razon pala siya ang nagpapakain mismo doon sa pagka nagpupunta na, siya ang nagpapakain doon sa mga buhaya. Mga manok, ganyan. Hindi ko alam kung may kasamang chooks tugo doon. Ayan. Bounty Fresh. Ayan. Kaya daw mukhang malakas na ang pang-amoy ng mga buhaya. Kasi pagka daw andun ang Mr. Enrique Razon, parang dudungaw-dungaw yung mga buhaya na parang nakitang darating yung yung amo nila, yung may-ari nila. Ayan, Tsaka baka dahil nga Lakay ay pag pinapakain niya, parang katulad ng mga aso, di ba? Pagka napaamo mo na, alam na nila kung sino yung lalapitan nila. Parang ganon, ha? At kung maglaro ang Mr. Enrique Razon, sarado ang club. Ayan, golf course. Sila lang maglalaro doon. Siyempre, may-ari. Pero ayon sa aking bubita, Sister L, kaya lang pagka daw masama ang palo na Enrique Razon, nagmumura. Talaga? Oo. Minumura yung sarili. Yata, Enrique. Totoo ba yan? Ganun yung mga golfers, Sister L. Yung iba salbahe, di ba, Masor si Polo Roland, ayan, Kuya Amir, pinapagalitan yung iba, sinesermonan yung kadi. Kayo yung pumapalo Kaya nga, hindi naman namin kasalanan, nag-guide lang kami. Ayan, ayan, siya, naman hindi nagagalit sa kadi. Pinapagalit yung sarili. Ayan, so, yan po ang ilang trivia lamang kay Don Enrique Razon ng Soler ng ICTSI. Ayan, at ano yung kumpanya niya? Akala ko na-off ko na yung mic. Sabi ko sa'yo ayan. Sabi ko sa'yo ko nahawa Ayan. Ako pa na pagbintangan. Sige, report na nga kay Punta Edniel. na muna natin na kay si Edniel. Standby Raymond, ha? Ano ang latest kay Manang Aimee Katchay, Senator Ping, ha? Oo nga, Lakay. Nako, mukhang tumitindi ang sagutan. May mga nakahulad nung sa dating TV reporter na nalink kay Senator Ping. May mga nakahula. Gusto mo yan? Ikaw talaga pabulong-bulong ka pa naririnig din naman. Narinig ba? Pero matindi sabi nga nila, sino ba ang manok mo? Senator Aimee o Senator Ping? Sa ako? mga Marcoleta. Wala, mas option Pero eto na muna ang report ni Edniel Lakay. Ang Philippine National Police hinigpitan ng pagbabantay sa mga pantalan na paliparan dahil nga sa pagbabantay at posibleng makatakas si Atong Ang. Pero ang tanong, hindi pa nga ba nakakalabas ng bansa? RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, inatas na ni Acting Philippine National Police Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang CIDG na makipag-ugnayan sa mga Immigration Authority upang mas mapabilis itong pag-aresto sa negosyanteng si Atong Ang. Pinahigpitan na ni Nartates ang pagbabantay sa mga exit point gaya ng mga pantalan at paliparan sa harap ng patuloy na manat laban sa gaming tycoon. Tanging si Ang na lamang kasi ang hindi pa nakukuha ng otoridad sa 18 ipinaaresto ng korte sa Laguna dahil sa umunoy kidnapping with homicide sa missing sa Bongeros. Kahapon, sinabi ni CIDG NCR Chief Police Colonel John Giagi na sabay nilang isinilbi ang mandamiento de aresto sa mga address ni Ang sa Pasig at Mandaluyong. Bagamat nagnegatibo itong operasyon, batid naman daw ng CIDG officer
na magtatago si Ang lalo't may iba pa siyang property sa Calabarzon hanggang sa Palawan. Pero sa hiwalay na pahayag ni CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Morico, kanyang tiniyak na nandito pa sa Pilipinas itong negosyante. Sa hiwalay na mensahe sa reporters, nanindigan ng lead counsel ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal na hindi susuko ang kanyang kliyente at hahanap sila ng mga legal remedy kontra sa tinawag niyang premature arrest order. Ako naman si Edniel. Nag-uulat. Yes, Alakay. Siguro tip. Ay, baka magalit si Atong Ang sa atin, ha? Ayan. Alamin kung ilan ang helicopter ni Atong Ang. Ayan. Pagka nawala ilang helicopter niya, nakatakas na siya. Ayan, ganun lang yun eh. May ano rin pala, Lakay, no? May air assets. Ay, oo. Galante ang Atong nung kasagsagan nung kanyang isabong. Abay, yung pitmaster, di ba kanya yun? Yes, abay nagre-regalo kaya ng helicopter sa kanyang mga sa kanyang mga managers. Ganyang kagalante ang Atong Ang. Kala ko sports car. Bukod pa doon. Meron pa. Helicopter. Ayan, dapat lesson learned na kayong nangyari kay former Congressman Saldico na bigla na lang din nawala yung mga air asset. Ay, oo. May Rolls Royce din pala siya. May Rolls Royce din pala na ang payong 40,000 ba? O 42 million yung Rolls Royce. Lakay, hindi naman malabo yun sa dami ng air assets niya. Yun pa kaya ang hindi niya mabibili. Yung Missibis na lang. Ganda-ganda ng resort niya sa Bicol. Missibis Bay. Ayan, ang kalaban talaga ng authorities Lakay dito, yung pera at makinarya. Ay, oo. Sabihin mo mula nung lumabas yung arrest warrant nung na-confirm kahapon na may arrest warrant, 18 yung subject, 17 agad na-arresto sa isang araw lang. Ganun kabilis ang CIDG. Pero ito lang talaga, itong very powerful na negosyante ay hindi pa rin mahagila pag-asa ngayon. Ayan, sa ako na ikukwento, Edniel, ha? Meron tayong nakausap na kamag-anak nung isang missing sabongero, Sister L. Ayan, kung paano ang deal dun sa aregluhan. Ayan, at kung magkano. At kung ano ang nangyari. Grabe. Nako, pag ikaw ipinatawag ka sa... ipapatawag ka kasi may nakausap ka, lagot ka, sige ka. Kunento lang naman ang bubit ko yan. Ipapatawag ka. Ano lang naman to, yung open secret naman na ito, di ba sinasabi naman ng ibang pamilya ng mga missing sabongeros na inilok sila ng ganito, ganyan. Mayroon mga... Yung iba pumayag na, yung iba hindi. Ayan. Pero ito, hindi nagkasundo. Kaya tuloy ang kaso. Ayan. Tuloy ang kaso. Anyway, sabi ng immigration, di pa nakalabas ng bansa si Charlie Atong Ang Edniel. Yun din ang binabanggit Lakay ng CIDG, binabanggit Lakay ng investigating unit ng PNP. Bago pa man lumabas yung arrest warrant, ay may mga monitoring teams na sila na every now and then nag-check kung nakalabas na ba ng bansa o hindi. At ang binabanggit Lakay ng PNP, hindi pa nga raw nakalalabas na bansa itong negosyante. Kahapon Lakay may message din sa reporters yung kanyang legal counsel at ang binabanggit nga ay... premature daw yung arrest warrant? Lakay, at saka kinumpirma na nandito pa raw yung kanyang kliyente sa bansa. At least yung claim ng kanyang kampo, Lakay. Ayan. Ano saan yung bahay niya sa Pasig? Nakatira pala sa Pasig si Atong Ang? Akala ko Forbes Park din. Lakay, sa Bagong Ilog, Barangay Bagong Ilog. Actually, yung address niya sa Pasig, yun yung nakarehistro doon sa arrest warrant na inilabas ng korte sa Laguna. Kaya doon nagpunta ang CIDG. Well, sabay-sabay naman kasi meron din nga dito sa Mandaluyong at nag-negative din Lakay yung resulta. Meron din bahay sa Mandaluyong. Yes, Lakay. Actually, yung mas kilalang address niya dito sa Mandaluyong, pero sa Wakwak ba yan? Kasi sa arrest warrant, yung sa area ng Pasig sa may Bagong Ilog, kaya sabay-sabay na Lakay na sinerve ng CIDG, pero wala silang naabutan Lakay na Atong Ang. Bahay ba yung condominium? Yung sa Mandaluyong area. 3-story daw yung bahay sa Pasig yata. May Lakay, malaking bahay dito sa may barangay Mauway rin ito, property rin sa Mandaluyong, tapos sa Bagong Ilog sa Pasig.
Ito yung addresses na pinuntahan ng CIDG kahapon para mag-serve ng warrant. Pati bahay niya yata sa Lipa eh. Ayan, pagka dumari ang atong ang doon eh, alam na alam eh. Alam mo bakit? Naka-helicopter eh. Si atong ang Mukhang chinik na rin nata, Lakay. Mukhang chinik na rin doon sa Batangas. Pero ang binabanggit nga ng CIDG ay batid nila na marami pa tong properties at ongoing, Lakay, yung active manhunt dito sa gaming tycoon na si Ginoong Charlie Atong. Hanggang Palawan nga raw, Lakay. Mukhang may binabanggit silang property hanggang Palawan. Pero wala pang update kung na-serve na roon. Sinong lawyer ni Charlie Atong ang Edniel? Si attorney, ang lead counsel niya, Lakay, ngayon, si attorney Gabby Villarreal. Siya nagsasabi pa ngayon, Lakay, ng updates patungkol dito sa kaso. Ayan, siguro ang tanong din kay attorney Villarreal attorney, yung kliyente mo ay pahuli ba ng buhay? Ayan, nahuwi ang karakter ng Charlie Atong ang. Misteryoso rin ang karakter nitong si Charlie. Sabi nga, Lakay, ng General Morico ng CIDG, surrender peacefully. Ayan ang appeal niya kay Atong ang lalo pa. Sa simula pa lamang naman daw ay very cooperative naman daw itong negosyante na talagang dumaan doon sa legal processes. Yun nga lang, paglabas ng arrest warrant ng kanilang claim sa kanilang kampo ay very premature at one-sided daw, Lakay, at i-challenge nila itong arrest order, Lakay, ng korte. Okay, parang June Soler, baka nandiyan sa LA, baka tinatago na, parang bayaw nito ni parang June Soler. Talaga. Ayan. Parang June, baka nandiyan si Charlie, ha? Ayan. Kaya lang may pobre na si Charlie Ato ang nahuli na sa Amerika noong araw to, nakulong siya doon eh. Nilagyan siya ng yung bracelet sa paa, yung monitor. Monitor. Kasi ganun 'di ba sa kanila, Lakay? Pagka tumakas ka. Nalalaman nung nag-a-alarm yata pagka lumampas ka doon sa radius na allowed ka lang na maglagay. Ayan. Okay nga Rod, maraming salamat, Edniel. Wala rito sa kampo, Krame. Balik sa inyo, Lakay at Israel. Alam mo, Lakay, may nag-comment dito, natatawa ako. Bakit? Ano Kasi sabi ni Ohenso D, si Bantag nga hindi ganun kayaman, hindi nyo mahuli. Si Atong ang pakaya. Oo nga, Ayan. Oo nga pala, Lakay. Nasa na ba ngayon si General Bantag? Paano man huli ng Bantag kung nasa oblo yan? Daming bayan. Ayan, dati iba rin ang si Boy Granada, ang tinik din ng Boy Granada. Boy Granada. General Bantag. Oo nga, ang tagal na yun. Akala ko nangangabayo dun sa Cordillera Nagkalimutan na. Sabi ng aking bubit nakarating pa ng Italy Italy talaga ba, Lakay? Paano? Yung mga igurot na nagtatrabaho doon sa Italy, abay, siya pa naging driver niya doon, ha? Kaya misteryoso rin ang Boy Granada. Ala James Bond din pala itong si Boy Granada. Ayan. Ito yung na nagtatago, Mantagin mo, nakapunta ng di ba nung nagtatago siya, nakita pa nga daw siya sa nangangabayo? Sa Mountain Province. Sa Mountain Province, nangangabayo daw Sabagay, baka hindi din ikinakanta ng mga siyempre, kung Robin Hood siya doon, saka katribo nila doon. Ayan, di ba? Raymond, ayan. Anong tribo ba si General Bantag Raymond sa Mountain Province? Alamin natin ang report ni Raymond. Nasa akin. Nasa iyo, Lakay. Congressman Leandro Lebiste, suportado ni Senator Ping Lacson sa kampanya nito laban sa katiwalian. Kaya sabi ko kanina, Sister L, ito na ba ang sinasabi ni Dr. Jose Pirizal na mga kabataan ang pag-asa ng bayan? Aris number 28, Raymond Advance, please come in. Raymond. Mayor, sa Elena, sinuportahan ni Senate President Pro Tempore Pangilo Ping Lacson si Batangas Congressman Leandro Lebiste sa kanyang kampanya para sa tamang paggamit ng national budget. Ito ay sa gitna ng kaliwat kanan na banat na inaanyo ng bagitong kongresista sa kampanya nito laban sa korupsyon. Para kay Lacson, dapat nga tayong magpasalamat at merong katulad ni Congressman Lebiste na matapang na nagsasalita kahit sino ang tamaan. Hindi rin dapat questionin ang kanyang motibo sa pagsasalita laban sa katiwalian. Naiintindihan naman ng senador ang pinagdadaanan ni Congressman Lebiste dahil naranasan din niya ito nung siya din ay pagito sa Senado sa administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo.
naglabas sila ng mga peking testigo gaya ni Ador Mawanay at inakusahan din siya na sangkot sa operasyon ng illegal drugs. Ngunit sa pagdaan ng panahon at tumagal na siya sa politika, ay dito niya naintindihan ng lahat na kapag ikaw ay nag-akusa ng katiwalian ay asahan mo na ang matinding balik sa iyo, totoo man o hindi ang mga akusasyon gaya ng dinaranas ni Congressman Libiste. Pinayuhan ni Lacson ang bagitong kongresista na huwag bara-bara sa kanyang ikinikilos at huwag araw-araw sa television para hindi maumay ang mga nanonood at nakikinig. Bago pa man magpasko ay humihingi na umano ng meeting si Libiste sa kanya para mag-usap hinggil sa isyu ng corruption at tungkol sa tinaguriang Cabral Files, ngunit hindi pa ito natutuloy hanggang ngayon. Una nito ilang mga kongresista ang nagalit kay Libiste matapos ilahad na sila ay may mga bilyones na allocables at sangkot sa bentahan ng mga kontrata sa 2025 national budget. Narito si Senador Ping Lacson. Pasalamat na rin tayo na merong Congressman Libiste na at least naglalahad ng mga nalalaman niya na lumalabas talagang maski sinong tamaan, maski mga kasamahan niya. No, I'm not referring to Kiko Barsaga, ibang level naman 'yon. At least si Congressman Leandro Libiste, being raw, very raw as he is as a politician. Hindi yung para makapag-put on the spot sa mga iba't ibang personalities. Huwag na yung may motibo siyang political. The mere fact na meron siyang sinishare sa media, sa atin, at least merong vanguard, merong ika nga parang deterrent na merong isa na talagang magsasalita come what may. Ang bahagi ng pahayag ni Senador Ping Lacson, ito si RH28, Raymond Advance para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Ang salamat, Raymond at Paas. Okay daw si Libeste, wag lang sige ko Barsaga. Iba naman daw yun. Ibang level. Ayan. Ibang level. Pero bilib ka rin sa tapa ng dalawang batang ito, ha? Oo. Ayan. Kahit na sabihin natin praning-praning yung isa, ayan, ha? Minsan pero maganda rin mga matapang sinasa. siya matapang si Kiko Barsaga. Oo, ayan. Parang alam niyang mabigat yung kanyang kalaban, kaya sabi niya, may post pa siya na kung ano man ang mangyari sa akin, ayan, yung aking properties, yung yaman, i-donate na lamang pang-alaga sa mga stray pets. Ayan, mga parang updated ka. Parang yung 3 araw na pahinga mo, nag-browse ka yata ng Facebook. Maraming dumadating na mga mabubit natin. Ayan. Marami kang time magbasa. Ayan, sinabi mo. Ayan. Okay, si Manang Milky. Manang Milky muna. Ha? Latest sa camera testimonya under oath. Kilala ti Manang Milky yung Yung? Ayan. Talaga ba? Ayan. Kung ano na binubulong mo dyan. Testimonya under oath ni Curly Discaya na wala siyang ugnayan kay Representative Romualdez. Mas matibay sa harap ng mga iniluluta ngayon na aligasyon. Sino nagsabi niya na RH12? Milky Rigunan, Manang Milky. Sister Ella Takay, hindi pwedeng baguhin na mga espekulasyon ang sinumpaang salaysay ni Curly Discaya sa pagharap nito sa hearing ng Kamara noong September 25. Sagot ito ni Attorney Ade Fajardo, abogado ni dating House Speaker Martin Romualdez sa harap ng lumuluta ngayon na alegasyon na umano'y ugnayan ito sa mga Discaya. Base ito sa pahayag ni Senator Pancelo Lacson, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na mayroon umanong testigo na makapagpapatunay sa ugnayan ng mga Discaya sa dating House Speaker. May kinalaman umano ito sa property na binili ni Romualdez kung saan ang mag-asawang Discaya umano ang front. Git ni Fajardo, hindi kilala ni Romualdez sina Curly at Sara Discaya at nakita lamang niya ang ito sa report sa media. Narito si Attorney Ade Fajardo, abogado ni late Representative Martin Romualdez. His testimony before the House of Representatives in September 2025, Mr. Curly Discaya categorically declared, I quote, "Gusto ko lang po linawin na wala po akong direktang transaksyon. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaksyon kay Speaker Martin Romualdez." End of quote.
Mr. Diskaya further explained that the speaker's name was merely being used or name-dropped by others without personal knowledge, meeting, or transaction on his part. This sworn testimony is part of the official congressional record and directly contradicts the insinuations now being revived in public discourse. Let us be reminded that allegations cannot override testimony given under oath. Facts. Fajardo, sa muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Lunes, January 19, hindi mapapalitan ng anumang uri ng alegasyon ang testimonya under oath ni Curly Diskaya nang sabihin na wala siyang direktang ugnayan at transaksyon kay Congressman Romualdez. Ako si New Greguna nagulat para sa DCR. Yes, Akay. Kung sa yung kaibigan natin, si Lakay. TV reporter. Na? Dati, ayan. Parang hindi dating na. reporter na Lakay. Yung Baka naman pagkatagal-tagal na yun, retirado na yung reporter. Retired na nga, ayan. Pero active pa, oo. Active pa sa corporate world, di ba? Ayan. Corporate world. Oo naman, di ba? Parang medyo na-slow si Manang Milks doon, Lakay. Hindi mo siya nabusinahan. Oo, kasi marami ako kakilala. Nasa corporate world na. Marami. At marami kakilala sila kaya. Marami kakilala sila kaya. Spokesperson. Ayan. Spokesperson, corporate world. Yung nalilink daw. Nalink pala. Nalink kay ano? Noon yun. Noon. Nalink kanino, Sister L? Ikaw na, Lakay. Senator Ping. Kilala mo. Bigla kang nagising. Oo. Lakay, magagalit na naman yun sa'yo. Sige, erase na lang. Kalimutan na lang daw. Kalimutan na lang. Alam mo ba, Sister L, tuwing nakikita namin siya, at sabi, lagi niya kinikwento yun, sabi namin, 100 years ago na yun, pwede bang mag-move on? Hindi nakakalimutan. Hindi daw magkakalimutan, sabi nila. Hindi niya talaga nakakalimutan sila. Masyadong matandain itong sila kay. Siyempre, naman may pornographic memory tayo. Photographic memory. Ayan, ba yan? Ano ba yan, Lakay? Mapapagalitan tayo. Pagka mag-alala kay, pag nakikita namin siya, ang sinasabi naman namin, kalimutan mo na yun. 100 years ago na yun. Move on. Sabi mo, Manang Milky, loves ko siya. Oo. Alam naman niya yan, Lakay. Ayan. Oo. Okay, maraming salamat, Manang Milky. Welcome back, Lakay. At yun talaga, marami kang pasabog pag bumabalik ka eh. Naipon eh. Ayan. Tama si Sister L, nakapag-review ka ng mga SOCMED. Oo, marami siyang time mag-browse, Manang Milks. Oo, kaya ikaw ay updated sa mga hindi lamang sa politika, pati sa showbiz happening. Alam mo, habang nag-beauty rest tayo, ayan, babasa ng ganyan. Ayan. Sige, balik na nga sa Ilakay ba? Ako ano naman. Salamat, Manang Milky. Bye-bye. Kay Sister L. Ayan. Daming bayan. Abangan mo sa pagbabalik ni Kiko Barsaga at mukhang may privilege speech pa kung makabalik pa siya. Ayan. Lakay. Ayaw yata tantanan rin na Congressman future Speaker Ronnie Puno. Ayan. Standby Boy Gonzales, Val Gonzales. Ano bang report ng dalawang Gonzales na ito? Yung TikTok, Lakay, may kinalaman sa TikTok ang report ni Val. Yan ay gagamitin daw ng BIR para sa pagpapalawak ng kanilang Digital Tax Education Campaign. Ayan. At saka sa Maynila, Lakay, after ng tawag dito, ng traslasyon, pinaghahandaan naman, Lakay, yung paghahanda nila sa kapistahan ng Santo Niño naman. Ayan. Okay, abangan natin yan. Standby Boy, Standby Val Gonzales. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:50. RH number 1.
Yung iba tuloy napapangasawa. Oy, happy birthday muna kay Aga. Ayan, ay Aga, happy birthday. Aga. Ayan. Aga Mula Castillo. Ayan, si Aga Castillo. Ayan. Happy birthday, bossing. At kay Eliza Beatriz Ladores. Aba, pagbati kay Mami Archie Ladores. At nako, ito nga pala, congratulate ko. Hindi ako, sorry, Kuyang Berry. Hindi ako naka-attend sa inyong public installation ng Mencius Masonic Lodge number 93. Ayan. Congratulations sa mga newly installed officers ng Mencius. Worshipful Master Commissioner June Lumagi, Senior Warden John Erwin Cheng, at Junior Warden Daniel Hofilenia. Ayan. Ang kanilang guest of honor speaker, Most Worshipful Raul Canon, at ang inspirational speaker, aba, ang number 1 sa rating sa survey, Secretary Sani Angara ng DepEd. Ano ang report ni Boy G? Ang Manila LGU pusbusan ng paghahanda sa kapistahan ng Senyor Santo Niño. RH29, Boy Gonzales, Boy. Mr. L. Lacaidea, bilang paghahanda, bahagi ng paghahanda, nagsagawa ng malawakang cleaning at crushing operation sa paligid ng Santo Niño de Tondo Church upang matiyak ang kalinisan at kaligtasan ng mga debotong dadalo sa selebrasyon. Pinangunahan ng Manila Department of Engineering and Public Works ang operasyon na kasama ang mga tauhan ng SMART ng Manila City Hall dito bilang tugon sa inaasang dagsa ng mananampalataya. Kasama nito, nagkasa rin ng Manila LGU katuwang ang Manila Police District ng clearing operation laban sa mga illegal obstruction, vendor at terminal sa mga lugar na malapit sa simbahan, partikular sa rutang patungong Divisoria at Tondo. Ang mga vendor sa Ilaya sa Tondo side, sa Divisoria, ay pasamantalang tinanggal para maging ito yung dadaan na mismo ng posisyon. Tuloy-tuloy din ang sinasagawang pagkukumpuni ng lokal na pamahalaan sa mga ilaw, sa lansangan at linya ng mga poste. Gayon din ang pag-aspalto ng mga kalsada sa paligid ng simbahan. Ito si Boy Gonzales para sa Disares, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Iabol lang tayo report mula kay Val Gonzales. Ang TikTok naman gagamit na rin sa pagpapalawak ng digital tax education campaign ng ang TikTok pala ay gagamitin na rin sa pagpapalawak ng digital tax education campaign ng BIR. Pang information campaign. Yes, Lakay. Maganda yan kasi marami ang nagti-TikTok, Lakay. Ayan, sana ganyan ang gawin ng DOH sa Secretary Ted Herbosa, ASEC Albert Domingo. Ayan. At kung maglalagay ng advertisement, doon sa may nakikinig. Ayan. At saka sa prime time. Ayan. Huwag sa isang istasyon, 98 million. Ay, ginako. Hindi naramdaman. Pero ito lang kayo maganda dahil karamihan ng mga tao ay talagang gumagamit na ng TikTok. Alamin natin ang detalye mula kay RH5, Val Gonzales. Val. Sister El at Mayor nakipagpulong ng Bureau of Internal Revenue sa pamunuan ng online media platform na TikTok upang pag-aralan ng partnership para sa digital education campaign ng BIR. Ayon kay BIR Commissioner Charlie Mendoza, ito'y bahagi ng 2026 National Tax Campaign ng gobyerno na naglalayong palakasin ang voluntary compliance sa pagbabayad ng buwis. Sa ilalim ng partnership, gagamitin ng TikTok ang kanilang platform upang palawigin ang mga key tax messages sa pamamagitan ng mga short, platform-appropriate content at creator-led materials. Magkakaroon ng on-site at online workshop ang BIR at TikTok upang matulungan ang mga taxpayer sa registration, taxable income streams, filing at payment procedures at common compliance issues. Sinabi ni Attorney Ibs Gonzales ng TikTok na ang kanilang platform ay committed sa pagpapalawak ng edukasyon sa buwis sa mga Pilipino. Sa isinagawang meeting, napagkasundoan ng dalawang partido na mag-identify ng focal person at mag-set ng initial timeline para sa rollout ng collaborative content, workshop at paglunad ng official TikTok account ng Bureau of Internal Revenue. Val. Ako si Val Gonzales, DJRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, maraming salamat Val Gonzales. Ano kaya dadaanin din sa sayaw sa TikTok? Ayan, ganyan. O kasi yung mga tao Lakay, iba yung yung attention span masyado maiksi. Ayan, at saka kailangan interesting. Ayan,
kailangan makuha mo yung kiliti. Kiliti, yes. Ayan, ng mga viewers, ng mga listeners. Oy, good morning pare Manding Bahakan. Ayan, Doktora Paz Pexon Corrales. Ayan, happy birthday kay Mac Corrales at kay Bishop Ephraim Fautagana. Good morning, Bishop Sir. Ayan. At Bez Zamora at Kuyang Ron Deliso. Naku, pakibati daw na happy birthday si Kuyang Dr. Edwin Elgin Colin ng Lincoln Masonic Lodge number 34. At binabati natin si ninong mo, Mr. Michael is my guy. Hi, Ninong MG. Grabe, ang taas ng dollar, ha? 59 pesos and 43 centavos sa opening ngayon. Grabe nga lakay. Ilang araw na yan. At si Ramil Tisoy, good morning Parikoy. At Noble Greg Kayabyab. At yan ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Dahil pa sana natin di-discuss, kaya lang sobrang tayo sa overtime ha? Overtime na tayo ng 1 minute ha? Ako po si Deo Makalma. Sister Alpo, Elaine Apit, stay safe. God bless. Operation Tulong susunod na Wonder Woman. Miss May Binauhan. Oras 10:06. This time check.